Pilipinas, ang oras po natin alas 6:37 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, good evening! Kamusta po kayo? Happy ba ang lahat sa nangyaring resulta? Kamusta po yung mga nakatanggap naman? At saka mga hindi nakatanggap? Kamusta yung hindi pa makatanggap ng pagkatalo? Sabi nila sa Pilipinas, kapag election po, dalawa po ang resulta niyan. Yung isa nanalo, yung isa dinaya. Yung iba naman po, no, kahaba-haba po ng pila, mga nagmamaritesan, magkano ba yung nakuha mo? Ito, may nagbigay ng pamaypay, may nakaipit. May nagbigay ng mga listahan, kodigo, may nakaipit. Sa iba talaga, wala po talaga nga. Pero sa mga probinsya, meron akong kilala. Sa lugar nila, naka 5,000 pa. Aba! Anyway, nagsalita na po ang mga mamamayang Pilipino. Kamusta po yung mga local government officials na naiproklama na nanalo? Bilang gobernador, vice-gobernador, mga bukal, ganun din po, no? Yung mga mayor, vice mayor, councilors. Congratulations po, no? Sa mga hindi, better luck next time. O yung pinatugtog ko last time, asa na ba si Jeric? Naalala mo yung pinatugtog ko na nakakatuwang jingle? Si Nonong Bautista? Naalala mo ba? Meron ba tayo niya? Sige, i-play mo nga yun ng very light. Play mo to. Isa sa mga nanalo to eh. Sige. Nakakatuwa yung jingle kasi parang very catchy, no? And sabi nga dun sa isang nagsabi na nag-post, no? Very powerful talaga ang itong very catchy na jingle at saka sa social media kasi nag-trending ito eh. Play mo nga. Ready? Pangatlong laban ko na. Subukan nyo naman ako, si Nongnong Bautista. Sige na please naman, Sabado tamalkahan. Number 3 si Nongnong Bautista ang tandaan. Nongnong Bautista, Nongnong Bautista, Nongnong Bautista, Nongnong Bautista. So tingnan natin. Ayun na po yun, ha? Tatlong, counselor. Number 1 counselor, kung hindi ka nagkakamali, San Ildefonso ba? Nongnong Bautista. Nanalo siya, congratulations! Sabi dun sa jingle niya pangatlong laban niya na, no? Subukan niya naman daw siya, parang nagmamakaawa na siya. Try niyo naman! Yun nga, tinry siya. At siya po ang number 1 counselor sa San Ildefonso, kung nagkakamali. Bulacan nga ba yun, no? Pero congratulations. Kasi bukod kay Kapitan Pepe ba yun, no? Ito yung isa sa mga jingle na nag-trending dahil sobrang nakakatuwa. At sabi nga nila, nag-click. Ito na mga Marites. Pagpunta ko dun sa, syempre, yung anak ko hinatid ko sa eskwelahan. Puro mga mga Marites ang pinag-uusapan, may kinalaman pa rin po of course sa eleksyon. At very sila, no, natutuwa sila sa resulta ng eleksyon. May mga natutuwa na may mga pumasok na hindi talaga makikita mo sa mga previous survey ay wala naman talaga, na medyo malayo sa 12, top 12, pero
pumasok, no? At hindi lang yun, no? Alam ko, majority ng ating mga voters ay millennials and Gen Z. So, sabi nila, uy, may pag-asa pa pala, no? Ang Pilipinas. Medyo nag-iisip na daw. Ayan. Yan ang mga naririnig naman natin, no? Sa ating mga maritas na kaibigan, na mga nanay din po naghahatid ng kanilang anak sa eskwelahan. Minsan, alam niyo po, napakasarap makinig sa kanilang mga usapan. Meron daw isa na senador ay, di ko na babanggitin, basta nagbudots daw ito, tapos nagtatapon ng mga nung campaign period nagtatapon ng t-shirt, ay binabalik daw talaga ng mga tao yung t-shirt, sabi hindi namin kailangan. Nalungkot daw yung naturang politiko, pero unfortunately hindi siya nanalo. Hindi ko alam kung sa inyo fortunately or unfortunately. Ayan, so maraming mga ganun na mga marites na usapan. Personal, doon narinig ko sa mga nanay at tatay na nag-uusap. Hanggang ngayon, medyo mainit pa rin po ang usapin dyan. Pero dako na tayo sa ating topic ngayon. Nabanggit ko lamang po, dahil meron pa tayong hangover, of course, sa eleksyon. Pero ito muna, kung kamusta naman po ang mga nag-i-issue ng cheque, pero talbog. Ayan, paano bang talbog na cheque? Pag sinabi po natin talbog na cheque, the moment na pinresent po ito sa bangko, for payment, para mabayaran sila ng cash, ito po ay hindi na bayaran ng cash. Ibig sabihin, tumalbog, nag-bounce yung cheque. Ano na po ang gagawin ninyo, alam mo po, yung itong mga pinag-uusapan natin cheque, part po ito ng tinatawag natin na negotiable instrument. Instrumento ito na pwede mong i-negotiate, pambayad, pag may mga kailangan kang bayaran na hindi immediate naman, hindi mo kailangan magdala ng napakalaking bag, kung milyon-milyon yan, o kaya naman ng napakakapal na pera sa wallet mo. Syempre, yung wallet natin, manipis lang. Minsan nga, yung wallet natin, pag ino-open natin, di ba, parang naghihiwa ka ng sibuyas. Bakit ka mo? Kasi parang pagbubuksan mo, nakakaiyak. Laging walang laman. So, pag halimbawa, ang babayaran mo ay almost 20,000, 30,000, 50,000. Hindi naman siya kasya sa wallet mo, di ba? Tsaka kung kasya man siya, ang kapal, halatang halata baka maging hudyat pa ito para ikaw ay hold upin. Kaya yung mga masasamang nilalang, ikaw ay targetin, para ikaw ay magoyo, mawala sa iyong pera. So, ang mga negotiable instrument, katulad po ng cheque, ito po yung ginagamit para kapag for safety and convenience na hindi ka na magdadala ng pera tapos diretso na sa bangko, di ba? At ang kagandahan po dito sa mga post-dated checks, halimbawa may babayaran ka installment, rental ng bahay o kaya naman pagkakautang, so installment ang babayaran. Ang gagawin ay mag-i-issue ng post-dated checks. Ibig sabihin, at the time na kailangan mo nang magbayad ng renta o kaya ng utang, yung cheque mo pwedeng i-present sa bangko at mababayaran yung taong may hawak ng cheque mo. So, very convenient. Hindi ka na laging pupunta, magkikita kayo, babayaran mo siya. Sayang pamasahe, sayang effort, sayang pagod. Pag meron kang mga cheque, so, pwede mo siyang ipangbayad. Post-dated checks. Ang tanong, pansinin nyo, noong umpisa, nababayaran Mga pangatlo, pang-apat, pang-lima na, wala na, hindi na nakakabayan. Yung pala, hindi na sapat ang pondo doon sa savings na yon para punan yung mga cheque na in-issue niya. Kaya mag-iingat po kayo pag mag-issue kayo ng mga cheque. Make sure na yung mga in-issue yung cheque ay nandyan po, naisulat ninyo. Doon naman sa may checking book po, ay may kita mo, mayroon dong listahan sa unahan kung saan pwede mong ilagay kung anong check number, kailan mo inisyo, anong date, kanino mo inisyo at anong amount,
magkano. Ngayon, matitrace mo ngayon kung meron kang mga bayarin dahil nag-issue ka ng cheque. Once na yan po ay na-dishonor, tandaan nyo sa bangko po if I'm not mistaken, may penalty po yan, 2,000, 2,500. Pag tumalbog ang cheque na inisyu mo. Ha? Ang masakit pa dito, no? Kapag tumalbog yung cheque na inisyu mo at binigyan ka ng notice of dishonor, hindi ka nagbayad at alam mo na tumalbog ang cheque, meron kang kakaharapin na kaso. Alam ng mga ng mga kababayan natin yan. Ang tinutukoy ko po, yung batas na may kinalaman sa bouncing check law. Kung saan dito pinaparusahan po kasong kriminal. Tandaan po ninyo, mayroon po tayong 3 kaso, administrative, civil, at saka po criminal case. Pag civil, ayan po ay maaari kang magbayad, no? Maaari kang singilin doon sa daanyos, no? At saka doon sa claim na hinihingi po nung nag-file ng case. Kapag administrative, maaari kang matanggal sa posisyon. Nawalan ka ng mga benepisyo, magbayad ka ng daanyos. Pero ang kasong kriminal, bukod sa magbumulta ka, meron tong kulong. At yun yung kaso, no, sa bouncing check law. Meron po itong kulong. Bakit may kulong ito? Alam niyo po, no, pinapahalagahan po ng ating batas yung pag-i-issue ng cheque na hindi po worthless. Ibig sabihin, itong cheque ito ay parang good as cash po ito Pag pinresent mo, mabibigay yung cash na nakalagay, no? Kung magkano ang nandoon sa may negotiable instrument na yon. Ngayon, kung nag-i-issue ka lang ng cheque, tas alam mong wala kang pondo, o kaya naman, close account pala, no? Meron kang kakaharaping kaso. Worthless. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta. Yung in-issue mo na walang kakwenta-kwenta. In-issue mo pala na close account na. Ibig sabihin, hindi na nag-e-exist yung account na yon. Remember, yung mga checking account po, no, sa mga bangko, yan, no, medyo mataas lang po ang mga maintaining balance. Pero, pag binigyan ka ng cheque from the banks, no, ibig sabihin, gamitin mo ito ng responsable. Itrato mo ito ng parang cash din. Pero it doesn't mean, for example, no, nag-issue ka mga post-dated checks, no? At the time, yung in-issue mong mga cheque na post-dated checks ay halagang, sabihin natin, tagsa 10,000 kada buwan. Base sa iyong pagkakautang, no? Pero nung hindi pa naman nag-due, no? Wala ka pa talagang ganong amount. Ngunit, at that time na mag-due siya, before siya mag-due, pinupondohan. Yung iba po pinupondohan nila yung savings account nila, checking account nila, para pag in-encash yung cheque, mababawas lang dun sa account nila. So, yung iba ginagawa po yun, okay naman yun. Basta ang sinasabi lamang po, at that time na ipepresent yan, doon sa date na nakalagay, dapat merong pondo ang iyong checking account. So, yung mga iba na business, yung mga medyo may kakayanan, no? Nakakakuha po sila ng mga checking account, no? Ang pinaka-importanting maintindihan po ninyo, na ang pinaparusahan po dito ay ang pag-i-issue ng worthless check. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwentang cheque, no? Worthless, ha? Kailangan po mag-i-issue kayo at the time ng pinresent sa bangko, meron ng pera, meron ng pondo, may nakalagay na sapat na pera doon sa account mo. Okay? So again po, ang pinag-usapan natin ngayon, BP22. Ito, sikat na sikat to. BP22, nako! Bouncing check law. Ito po yung sinasabi to, anti-bouncing check law. No? Pinagbabawal ang pag-issue o ang pag-issue ng cheque at pagtalbog ng cheque
at that time na kayo po ay siningil na, no? Nung pinagbigyan nyo ng cheque. Okay. So, sino pong liable sa bouncing check law? Again po, yung tao na nag-issue, of course, nung cheque. Hindi naman pwedeng yung nanay nung nag-issue, no? Nag-issue ng cheque, yun ang may liability na to. At the time na nag-issue siya ng cheque, tapos na subsequently na dishonor po, no? Daif. Minsan yun nakalagay no daif, no? Tama ba ako daif na? Drawn against insufficient funds. Daif, no? Nilalagay po yan. Tinatatakan dun sa may bangko, pak! Susulatan nila, daif. Ikaw naman, ano kaya yung daif? Drawn against insufficient fund. Ibig sabihin, itong cheque mo na pinresent sa amin, hindi namin ma-encash. Hindi namin malalagay sa iyong account. Dahil ito po ay galing sa account na kulang. Hindi sapat ang pambayad dun sa cheque nga binigay mo. Minsan naman, drawn against close account, parang something like that, no? Basta in-issue, sarado na pala yung account na yon. Kaya naman po, anong dapat gawin nung mga na-issuehan po ng ganito? First po, kailangan ipaalam ninyo dun sa taong iyon na dishonor o kaya po tumalbog ang cheque niya. Usually, ang bangko, tinatawag nila sa kanila yan, no, doon sa kanilang mga clients na may pumasok pong cheque at ito po ay hindi kayang pondohan ng iyong funds. Within 5 days, pag nabayaran niya po yan, alang problema. Diba? Ay, mas maganda nga before 5 days, babayaran niya yan, diba? May iba naman pong ginagawa. Pinapastop nila yan without valid reason. Ibig sabihin, meron naman talagang pondo yung account na yon, pero ayaw bayaran nung mismong may-ari ng account, yung inisyu niya na cheque, nang walang balidong rason. So pag ganon, pwede ba siyang maging liable sa bouncing check law? Sa pagbabalik po ng ating programa, ayan, DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam, dito po sa DZRH. Shoutout muna tayo sa ating mga friendship, ayan, ng mga nanonood sa atin. Magandang gabi po. Ayan, of course, kina Mr. Jerry Sumagaysay, Anthony Abrenica, Grace Recta, Gael Enriquez, kamusta ka na? Si Jam, good morning RH, dito po nanonood sa Canada. Ayan, si Beth Gray, magandang gabi rin po. Edgar Limpiada, si Papa William, and si Mama Ovita, and si Kaden na nanonood ngayon. Si Nanay Connie, ayan, dyan sa may Virac, magandang gabi. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Oras po natin, 4 na minuto bago sumapit, ang 7:00 ng gabi. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Good evening! Kasama pa rin po at Attorney Cam dito po sa DZRH. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapin tungkol po sa Anti-Bouncing Check Law BP22, ato muna tanggap muna tayo ng report mula kay Noche Cacasa, RH27, Las Piñas City Mayor-elect April Aguilar. Iniutos ang pagbabaklas ng mga campaign materials sa lungsod. RH27, ibalita mo to, Noche? Attorney Cam, sinimulan na ang pagbabaklas sa campaign material sa buong lungsod ng Las Piñas. Kasunod dito sa direktiba ni Mayor-elect April Aguilar, isang araw bago matapos maiproklama ng Commission on Elections bilang alkalde ng Las Piñas City. Pagsunod rin umano ito sa ibinigay na deadline ng COMELEC na linisin at tanggalin ang mga posters hanggang May 17, kabilang ang digital election ads
ng mga kandidato. Layon ni Mayor-elect Aguilar na pangunahan ang disiplina at responsiveness, clean and responsible governance. Noche. Kung hindi ako nagkakamali, di ba si Mayor-elect April Aguilar ang tumalo kay former Senator Cynthia Villar? Hindi. Congressista naman yun. Tama. Congressman Sorry, naman yun. congressman pala siya. Ang tinalo ni Mayor-elect April Aguilar ay yung kanyang pinsan. Yung pinsan. Carlo. Oo nga pala. Ang First magkakalaban dyan ay magpipinsan. Oo. Tapos, Pero sa Congress naman, ang kalaban ni Miss Cynthia ang tumalo naman kay Senator Cynthia Villar ay yung konsihal ng District 1 ng Las Piñas na si Congressman-elect Mark Anthony Santos. Mark Anthony Santos, no? At kamusta, no? Medyo parang upset, no? Si Madam Cynthia. Oo, dun sa nangyari. Kasi parang sabi nga nung Noche. go ahead. Sabi nga ng mga taga Las Piñas, noong nag-file ng COC pa lang, pader ang babanggain mo, hindi mo kaya. Oo. Pero dahil siguro sa sipag sa pangangampanya at sa track record na rin ng konsihal at dahil nakasa partido din ng tatak Nene Aguilar, yung yumaong kapatid ni Senator Cynthia Villar, kaya siguro dinala ng Las Piñeros si Mark Anthony Santos. At buti na lang, no? Although hindi pa napoproclaim, pero si Camille Villar. Na-proclaim na. Si Camille? Senator? Si Camille. Hindi pa. Hindi pa, no? Congressman lang. Yes, oo. Kasi parang this week pa sila magpo-proclaim, no? For senatorial race naman. Kasi alam mo naman sa mga lugar-lugar, okay na mag-proclaim kasi madali naman ang counting dyan eh. Pero yung maramihan kasi, no, of course, mahirap. Mahirap tama pa. ka dyan. At Kaya doon sa mga nanalo, paalala din natin. Doon sa mga tanggalin na. Baklasin na yung mga na. campaign materials. Kayo na kusang magtanggal din sa mga campaign na materials na ginamit itong katatapos lang na eleksyon. At saka yung pangako nila, gampanan nila. Oo. At hanggang ngayon kasi nakikita natin marami pang mga parang parang basura na ito, no, dahil tapos na election eh, no. So sana dami sa Metro Manila, daming nakolektang basura. At yung mga nanalo, no, sila na mag-initiate na rin, natanggalin na yung mga kumbaga sa kahit basura ka, pa. bukod dun sa pasasalamat mo sa mga bumoto sa'yo, kusa din kayong maglinis. Kumbaga sa Operation Baklas, doon sa mga campaign na posters. Sa Pasay din, ganun din, nagbabaklas na rin sila ng mga posters. Maraming salamat, RH27 Noche, Kakas, and congratulations kay Mayor-elect April Aguilar. Thank you, Noche. I stand corrected. Ano pala, no? Naalala ko si congressman sa Congress pala lumaban as a congresswoman, si former Senator Cynthia Villar. Unfortunately, hindi po siya nanalo, no? Pero we'll see, no? At si Camille Villar ay sabi nga mukhang pasok sa Magic 12. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina, no, tinanong natin, what if po, attorney, kung halimbawa naman po ay yung nag-issue ng cheque, merong sufficient funds, ibig sabihin dun sa account niya, sa checking account niya, may pera naman. Pero nung pinresent, meron siyang instruction na huwag i-honor yung cheque na in-issue niya. May mga ganitong cases po, halimbawa, no, pwedeng binayaran pala niya ng cash, tapos pinresent pa rin yung cheque. O, sabi niya, huwag niyong bayaran kasi nabayaran ko na yan ng cash, no? May iba naman na walang valid reason, hindi niya lang pina-go, no, yung cheque na dapat babayaran na.
sasagutin ng kanyang checking account. Ano? Pag ganun po, no, nang walang validong rason, walang valid reason, ito po ba ay pwedeng makasuhan ng anti-bouncing check law or BP22? And the answer is yes, no? Kapag halimbawa po, dishonor po siya nang walang katahilan, nang walang valid reason, kailangan pa rin pong makasuhan, no? In order, stop payment, walang valid reason. Tigil yan, wag bayaran. Bakit? Basta ayokong bayaran. So yun po. Kasi alam naman po natin ang ating negotiable instrument like yung cheque. Ini-issue po yan for value. Ibig sabihin, merong itong ang halaga, no? Hindi lang ito basta-basta na nag-issue ka lang ng laruan lang, sulat-sulat ka, issue ka lang, ganon. Again po, no, pag nag-issue ka ng cheque for value, meron pong halaga, no? Hindi ito joke lang, no? At again po, no, ang elements po para makasuhan ka under BP22. Makinig ka, Darcy, ha? Yung making, drawing, and issuance of any check for value. Yung knowledge ng maker, drawer, or issuer at the time of issuance, no, na wala siyang sufficient funds or credit doon sa drawee bank. At subsequently na dishonor ang cheque for insufficiency of funds or credit. Insufficient, kulang yung iyong funds dun sa may bangko na yun, dun sa account mo, para mapondohan, mabayaran yung cheque na in-issue mo. Okay? O clear yun, ha? Paano pag sinabi mo, Your Honor, i-invoke ko po ang good faith, no? Hindi ko naman po sinasadya. Wala naman po akong intensyon na hindi pondohan. Good faith, kumbaga mabuti, no? Mabuti daw ang kanyang dahilan, no? In good faith, no? Hindi niya sinasadya. Usually ganun po, no? Pwede po ba yun na parang hindi niya sinasadya na hindi pondohan? Good faith? And the answer is no, no? Alam niyo po sa kaso ng anti-bouncing check law, ang good faith po and honest intention ay hindi po pinapaboran, no? Kasi po again na ito po ay malum prohibitum, no? Ito po ay pinagbabawal ng batas, ano po, no? Hindi naman po siya pinapunish o pinaparusahan dahil halimbawa may utang siya, no? Hindi siya nakabayad ng utang. Alam naman po natin na pag utang, no, wala pong nakukulong sa utang. Ito ang isa sa mga exception to the rule. Kapag nag-issue ka ng cheque base sa iyong pagkakautang, of course, di ba? Ang ugat mo, may utang ka. Pero hindi ka makukulong dahil hindi ka nakapagbayad ng utang. Makukulong ka dahil sabi ng batas, pag nag-issue ka ng cheque na wala namang halaga, diretso, no? At hindi ka nagbayad na dishonor, di mo pa rin binayaran within certain period of time, kulong ang abot mo. Good faith is not a defense. Pinagbabawal po siya, no, ng batas pag-issue ng worthless check. So, maaari pa rin may kulong. Hindi na kulong, ulitin ko ha, hindi ito makukulong because may utang siya. Nakulong siya dahil nag-issue siya ng cheque na wala namang halaga. Clear po ba yon? Okay. Kasi po, alam niyo po, yung worthless check, crucial po yan dun sa sirkulasyon natin, sa mga banks po, no? Again po, hindi po ito basta-basta na issue ka lang ng issue ng cheque. Pangako ka ng pangako, tapos hindi mo naman pala pupondahan. Yung iba nga, grabe, scammer talaga. Super scammer! Mag-i-issue ng cheque, close account! Baka pag ganyan po na dinadaya na kayo, in-issuean ka ng cheque, close account, baka makasuhan ka po ng estafa. Ang estafa, mas malala po yun, mas grabe ang punishment po doon ng imprisonment.
Mamaya i-discuss po natin yan. Yung tipong nangungutang ka pero alam mong niloloko mo yung inuutangan mo dahil wala ka naman talagang pambayad. Wala kang balak bayaran siya. Ang gusto mo ay gulangan siya. Ang gusto mo ay lokohin siya, no? Ang gusto mo ay malamangan siya. Yung inisyu mong cheque, wala naman talaga, close account. Oh my goodness. Yun po baka po kayo ay makasuhan ng another case na naman, estafa. Magkaiba po yan Ang anti-bouncing check law is a special law. Special na batas yan na ginawa, no? Para sa mga nag-i-issue ng walang halagang cheque. Ang estafa ay nasa revised penal code, no? Nandun po yan. Yung mga nanluloko, mga nagde-defraud, no, doon sa kanilang mga creditors, no, ay mas malala po yan, estafa. Iba rin po kapag kinasuhan ka ng civil, no, ibig sabihin small claims cases, pwede po kaya naman po, no, pag medyo mataas na yung value ng pagkakautang o yung dinidemand mo na pera, pwede po yan, no, kung pasok po doon sa may threshold ng small claim cases, pwede pa rin makasuhan ng civil case yung nag-issue ng worthless check. Tandaan mo ninyo, ang civil case, para makabawi, no? Makuha yung pera na inutang. Ang bouncing check law, ikaw ay makasuhan, makulong. Estafa, ganun din po. Makasuhan, makulong. So, bukod sa kulong, may penalties pa yan. So, dapat po, nag-iingat tayo. Huwag po nating ginagawang joke ang pag-i-issue ng cheque at hindi nyo naman pala kayang pondohan. I know na may mga iba po na hindi naman talaga sinasadya na nag-issue ng cheque pero talagang naubusan lang po, no? Hindi na pondohan at a certain period of time nung pina-cheque na po, or na-present na po, no? Doon sa Drawee Bank yung cheque. Alam niyo po, napakadali lang ng solusyon dyan. Kung wala pang pondo yung inyong account, edi tawagan niyo po yung inyong inisyuhan. Pasensya na, humingi po kayo ng pasensya, no? Pasensya na, wala pa pong pondo yung cheque ko. Pwede po bang i-present mo na lang yan, say, next week? Kasi po, hahanap lang ako ng pondo para dyan. Pwede naman yun eh. Huwag nyo nang hayaan na i-deposit niya na wala pang laman, yung alam mong walang laman, insufficient yung account mo. At hindi lang yun. Pwede naman na, kasi kung magawa mo yun, una, makakaiwas ka sa penalty ng bangko na nag-i-issue ka ng mga talbog na cheque. Malaki-laki din yun, 2.5. No? Pangalawa, no? Hindi pa matatataka ng daif yan. Kasi pag tinataka ng daif yan, yan po ay ebidensya na na-dishonor ang cheque. At pangatlo, hindi kanya sasenda ng demand letter, no? Alam niyo po kapag halimbawa no, na natalbogan ng cheque, may pagkakautang, ang next step po dyan, yung mga na-issue ng talbog na cheque, sila po ay magde-demand, no, na bayaran sila. So, magpapadala yan sa'yo, demand letter. Bayaran mo na yung pagkakautang mo, na-dishonor yung cheque mo, at the time na present, nakalagay daif, drawn against insufficient funds. Within a certain period of time, sabihin natin na 10 days, 5 days, bayaran mo. Kung hindi, magpa-file kami ng case, no? Or magre-resort kami into legal action. Okay. Legal action, it means pwedeng civil, pwedeng kriminal, at danyos perwisyo, manghihingi, bayad attorney's fees, litigation cost, sa'yo pa rin yan kapag ikaw ay natalo. So, yun ang pinaka masakit doon. Alright, shout out muna again kay Aunt May, good evening. Ayan, at kay Jam. Sabi niya, "Hay nako, attorney, gising ang kaluluwa ko sa'yo." Sa tinig ng boses mo. Thank you po. Ganun to po talaga, no? Para po sa mga nagda-drive, no, sa kanilang mga
sasakyan, mga motoristang pauwi na, ayan, para hindi kayo antukin. Makinig kay Attorney Cam para gising na gising kayo, okay? At syempre, batiin din natin, magandang gabi po, kina Alan Ronald Evaristo, kay Rico Bagisi, good evening, nanonood sa Cotabato, Hermie Caballero, Nieves Esplana, dyan naman sa may Quezon Province, uy, kung saan nanggaling si Atisa, di ba? Si Alan Ronald, magandang gabi. And syempre shout out din po sa mga nanonood sa atin ngayon. Ayan, sa DZRH News Television, pwede rin po naku, madami na. Kay Maka Jowa, Amon Biton. Ganon din po kay Tita Erlinda Agloco sa may Ilocos Norte. Magandang gabi po. Babalik po tayo. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. This time check is brought to you by ACS. Dito po sa DZRH Usapang Legal, nag-uusapan natin, BP22 Anti-Bouncing Checks Law. Okay, kanina sabi ko, ano po ba ang difference, kapag kinasuhan ka ng BP22 at saka, of course, estafa, yung estafa, pag kinasuhan kasi ng BP22, hindi yun magiging bar, para kasuhan ka rin ng estafa. Sabihin mo, ay bakit pareho naman pong kaso ito Bakit dalawang case pa? Hindi po, magkaiba po ang BP22, iba po ang estafa. BP22, again, ulitin ko po, nasa special law po siya. Special po ito, na pinasa ng Congress, and of course, ang revised penal code po ay iba rin po, doon sa special law na tinatawag natin. Anyway, pag kinasuhan ka ng bouncing check law, ang penalty nito, makukulong ka, up to 1 year, o kaya magmumulta ka na maaaring times 2 nung cheque, na amount ng cheque na inisyu mo, or depende sa discretion pa rin po ng korte. Pwedeng imprisonment lang, pwedeng multa, or pwedeng both. Now, ang estafa po, ang kulong po dyan, meron po, depende sa bigat ng kaso, meron po kasing 1 month to 6 years, 6 years to 1 day to 12 years, may 12 years, 1 day to 20 years. So, depende sa bigat. Ang sinasabi lang po natin, pag estafa, mas mabigat po yan, mas matagal po ang kulong dyan. Panloloko. So, anong gagawin best practice para naman hindi ka ma-issuehan ng or makasuhan ng BP22? Unang-una, kung ikaw po ang issuer ng cheque, make sure na natatrack nyo po yung mga ini-issue yung cheque at pupondohan po ninyo at the time na kapag ito po ay due date na. Si Judith na naman, narinig na naman natin, At kapag ikaw naman po ay yung nag-present sa bangko at ito'y tumalbog, mag-send ka ng written notice of dishonor. Hey! This notice of dishonor, hindi lang basta sinabi mo through text, kailangan written notice of dishonor in writing, Tapos ipadala mo through mail, or personal, kung may kakilala ka, ipareceive mo sa kanya yan. At kung ikaw naman po ang natalbugan ng cheque, mas maigi na makipag-settle ka, at saka bago tumalbog, kung walang pondo, kausapin mo muna, tawagan mo muna, makiusap ka, at kung tumalbog na ito within 5 days, bayaran mo, o kaya naman mag-restructure kayo kung paano ulit babayaran yon. Issue ka na naman ng check. Mas small amount na baka mabayaran mo pa, di ba, And of course, pinakamaganda pa rin po ay magkonsulta, sa pinakamalapit na abogado or law office malapit po sa inyo. Syempre po, mas makita, mas maganda na makita yung mga ebidensya, supporting evidences, documents, para po mag-guide kayo, ukol dito. At again, sa mga nag-i-issue po ng mga talbog na cheque,
Huwag nyo pong basta-bastahin ito. Again, seryoso po ito. Kasong kriminal ang kakaharapin ninyo. Imprisonment po, may kulong po ito, no? Minsan, syempre ang gusto lang ng nautangan ninyo o kaya naman po ay na-issue nyo ng cheque, mabawi yung pera niya na nasa inyo, perhaps, o kaya ito pa rin ang inyong obligasyon na siya ay bayaran. Minsan hindi na nila iniisip, no, kung mababawi pa ba nila. Ang gusto nila makulong na lang. Kasi pag nakakulong ka nga naman, paano ka na mag-i-issue ng or makakabayad, no? Nakakulong na. Pag na-frustrate yung mga taong ito, no? Imbis na civil case muna para makabayad ng utang, dinidiretso na into BP22, bouncing check law. Maraming salamat sa mga tumutok sa programa ni Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. Sumasagot po tayo doon kapag medyo nakaluwag-luwag si Attorney Cam. Sa mga followers natin, maraming pong salamat. Sa mga nakinig sa atin, thank you so much. Magpapaalam na po ako. Muli po, every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Makakasama po ninyo ako po sa Attorney Cam. Tuesday and Thursdays, makakasama nyo naman po Attorney Rina Seco. Dito po sa DZRH Usapang Legal. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye! Oras po natin 2 minuto bago sumapit ang alas 8 ng gabi. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion